Malimit niyang naririnig kay Lara na pera lang ng mga magulang nito ang pagitan nila. Subalit sa kalakaran ng mundong ito ang sukatan sa maraming bagay. Kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, lahat ng bagay, madali at posible kapag marami ka nito. Sabi nila may mga bagay na hindi kayang bilhin o tapatan ng pera, pero para sa kanya, sinasabi lang iyon ng mga wala nito. Maging ang buhay ng tao, wala mang hindi namamatay, pero kayang dugtungan ito. Pagmamahal, kaibigan, karamay, kaya mong sambahin ng tao kapag marami ka nito. Pakiramdam niya simula nung naging sila ni Lara, nabubuhay siya sa pantasya. Masaya lang at panandali ang nakakalimot sa realidad. Akala niya madaling magpaakay sa tamang landas, pero kaakibat pala nito ay ang maraming bagay na susubok sa'yo. Ang inaakala niyang makakausap pa ang nobya noong gabi ng dibo nito ay hindi nangyari. Palapit pa lang siya sa dalaga noong nakita niyang biglang dumating yung Jason. "Lara, sabi ko na at andito ka. Hinahanap ka ni na tita. Buti at nasulyapan kitang lumabas." Pakinig niyang saad nito. Nakakubli siya sa medyo madilim na parte na natatabingan ng halaman. Kita niya ang pag-aatubili ng nobyang sumama rito, pero walang nagawa noong pakinig niyang ibinigay noong Jason ang cellphone nitong may tumawag. Umuwi sila ni Lucas na hindi na niya nakausap ang nobya. "Ano tol, tuloy ka mamaya?" tanong sa kanya ni Bistik. Linggo naman ngayon at wala siyang pasok sa talyer. Kagabi, pagkarating nila ni Lucas, nangungulit si Bistik. Kakausapin daw siya ni Master Boak. Dala na rin siguro ng mga nangyayari ay pumayag siya rito. Napag-isip-isip niya rin na kailangan niyang kumita nang kaya niyang iangat ang sarili sa kinalalagyan niya. Siguro nga'y sadyang kay hina pa rin niya na umiwas sa kalakaran ng mundong kinasanayan. "Oo, nasabi mo na ba? Alam na ni Wagol, 3:00 daw ng hapon sa opisina ni Master." Noong hapong iyon ay nakipagkita siya kay Master Boak. Kagaya ng inaasahan ang trabahong gagawin niya. Napapalunok siya habang kausap si Master Boak. Pumapasok sa utak niya ang mukha ni Lara. Bahala na, para sa kanila rin naman ito. Iyon ang naiisip niya. Kasama siya sa mga nakafront sa makikipagtransaksyon ng palitan ng droga at pera. Pagkalabas ng opisina ni Master Boak, agad niyang tiningnan ang cellphone na kanina pa nagba-vibrate sa bulsa niya. Nakita niya ang missed call ni Lara. "May ginawa lang ako, hindi ko nasagot ang tawag mo. Pwede ba akong tumawag?" Mensahe niya dito. Nakauwi na siya ng bahay noong tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang dalaga. "Hello mahal, may good news ako sa'yo." Nagulat siya sa masigla nitong boses. Paano ay kanina lang ay malungkot ito sa nangyaring hindi nila pagkakausap kagabi. "Pinayagan ako nila daddy, makakapagkita tayo." "Talaga? Kailan?" "Ngayon, kanina pa nga akong tumatawag sa'yo." "Anong paalam mo?" "Sabi ko, magkikita kami ni Blessy with our friends. Paalis na ako rito sa bahay ha. Idadrop by ako ni Manong Pidling sa mall." "Sige, pupunta na ako ron." Excited niyang sagot. Malapit lang naman ang mall na sinasabi nito. Kinuha niya ang maliit na kahong pa-birthday niya rito. Kagabi pa itong nakalagay sa bulsa niya. Hindi nga lang nagkakaroon ng pagkakataong maibigay sa dalaga. Pinag-ipunan niya talaga ang regalo niyang iyon. Isang kwintas na may pusong pendant. Nabubuklat ang pendant nito na pina-engrave niya ang pangalan nila sa loob. Muli niya itong ibinalik sa bulsa ng pantalon. Nakakalimang minuto pa lang siyang nakatayo sa tapat makapasok ng entrance ng mall ay natanaw na niya ang nobya. Matamis agad itong ngumiti at kumaway sa kanya. Nakasuot ito ng bestidang kulay itim na makataas ng tuhod ang haba. Nakalugay lang ang mahaba nitong buhok. "Ang ganda mo mahal," bulong niya rito nang makalapit ito sa kanya. Hala, nakokonsyos itong umirap sa kanya, sabay yakap sa braso niya. "Kain muna tayo," patanong niya sa adito.
Hindi pa naman ako gutom, huwag na tayo rito sa mall. Kasi sabi ni Blessy, baka raw mas maraming makakita sa atin dito. Naisip niyang patituloy pagsisinungaling, natutunan na ng nobya dahil sa kanya. Kausap naman nga daw nito si Blessy na iyon ang paalam niya sa kanila. Wala naman daw problema dito. Dahil ito ang request ng nobya, magkasama na naman silang nakaupo dito sa Baywalk habang pinapanood ang palapit na paglubog ng araw. Mula sa pagkakaupo sa likod nito habang nakasandal ito sa kanya ay dinukot niya ang maliit na kahon sa bulsa. Happy birthday, mahal. Pasensya ka na rito ha. Alam mo namang puro ang boyfriend mo. Hayaan mo, kapag yumaman ako, mansyon ang iririgalo ko sa'yo. Pabiro niyang sa adito habang isinusuot ang kwintas ng nobya. Teka sandali, hindi ko makita. Tanggalin mo muna ulit. Saad nito habang kinakapa ang pendant ng kwintas. Wow, ang ganda. Thank you, mahal. Pinakagusto ko ito sa lahat ng regalong natanggap ko. Pero mahal to. Okay lang naman na wala. Hindi naman mahalaga sa akin may gift ka o wala. Basta andyan ka lang. Huwag mo nang isipin yon. Pinag-ipunan ko talaga yan. Sagot niya rito. May name pa natin sa loob. I love it. Natutuwa siyang mukhang nagustuhan nito ang gift niya rito. Pero hindi maiwasang makaramdam ng guilt sa desisyon niyang pumasok sa sindikato ng droga. Pero wala na siyang magagawa kung hindi ang panindigan ang desisyon. Ang usapan nila ni Master Boak ay kasama na siya sa susunod na operasyon. Kung tutuusin ay madali lang naman ang trabaho. Napakadelikado nga lang. Kasama siya sa makikipagtagpo sa mga sindikatong may dalang droga kapalit ng perang dala nila. Kalimitan ay gabi ang transaksyon. Mapipilitan din siyang magsinungaling kay Lara na may bago siyang tanggap na sideline na trabaho. Pinipilit na lang niyang isaksak sa utak niya na para sa kanila rin iyon. Mahal, kahit anong mangyari lagi mong tatandaan na mahal kita. Lahat ay gagawin ko para maging posible tayo. Ano bang sinasabi mo? Tayo namang talaga, ikaw lang at ako, hindi ang mga tao sa paligid natin. Niyakap niya ng mahigpit ang nobya. Sana nga ay ganun kadali. Sana kung malaman mo man, ang pinasok ko maunawaan at mapatawad mo ako. Bulong ng isip niya. Halos 2 oras din sila ni Lara doon bago magpasyang umuwi. Kina Blessy nagpahatid ang nobya upang doon daw magpakaon sa driver nila. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng tawag kay Wagol. Mamayang gabi raw ang operasyon. Wala nang urungan tutol, tapik ni Bistik sa balikat niya. Tulad ng malimit, sanggang dikit na naman sila dito. Wala na, Bistik. Nakukonsensya pa nga ako sa paglilihim at pagsisinungaling kay Lara kaysa operasyon natin. Ano bang sinabi mo sa kanya? Sabi ko lang may trabaho akong panggabi. Ano namang trabaho ang sinabi mo? Magtitinda ng balot? Ngisi ni Bistik. Ewan ko, Bistik, bahala na. Wala naman lalong asenso kung hindi ko gagawin to. Wag mo na lang munang problemahin tol. Isipin mo na lang na para sa inyo rin yung ginagawa mo. Halos si Bistik lang ang kilala niya noong magpanagpo sila sa hideout ni Master Boak. Mga bago sa paningin niya ang magiging kasamahan. Maangas at armado. Tingin nila ay mas may edad ng ilang taon sa kanila ni Bistik ang mga dinatnang makakasama. Si Brandon, bago natin. Pero hindi bago sa kalakaran, matinik din yan. Pakilala sa kanya ni Master Boak. Si Bistik naman ay kilala na ang lahat ng nandun. Mas nauna ito sa kanya. Ilang sandali pa ay lula na sila ng van. Isang driver at 5 sila rito. 2 attache case ng pera ang dala nila. Kasunod nila ay isa ring van na puno ng armado ang lamang, magsisilbing lookout at backup din nila. Nakatanggap ng tawag si Wagol. Negative daw ang paligid. Maingat magpatrabaho si Master Boak. Bukod sa kanila ay may lookout ng nauna sa lugar na paggaganapan ng kanilang transaksyon. Iyon ay upang makatiyak na clear ang paligid, walang sabit, at maging ang mga katransaksyon nila ay tama sa bilang ng tao at sasakyang na pag-usapan. Hinawakan niya ang attache case
Siya ang assign magdala ng isa rito. Tanaw na nila ang sasakyan ng mga may dalang epektus. Bumaba ang mukhang inchik na lalaki. Mabigat ang hakbang niya habang papalapit sa mga ito. Tama nga ba ang desisyon niya? Andito na siya, dating gawi. Kanina pang pumapasok sa utak niya ang mukha ng nobya. Nakaramdam siya ng mahinang siko sa tagiliran. Brandon, okay ka lang tol? Pabulong nitong anas. Ayos lang, andito na to. Paninindigan ko na, dating gawi, sagot niya rito. Makailang sandali pa ay kaharap na nila ang kabilang grupo. Naghihintay pa sila ng hudyat ng kanilang kasamahang nag-check ng kontrabando kung tama sa napag-usapan at puro. Matapos makita ang thumbs up ng mga ito, ay naglakad sila palapit upang ibigay ang attache case na may lamang pera. Binuklat ito at ilang sandaling tiningnan, pagkatapos ay mabilis ang kilos nilang paalis sa lugar na iyon. Halos ilang oras na silang nakauwi ni Bistik ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Dati naman ay normal lang sa kanya ang ganoong gawain. Halos gamay pa nga din ng sistema ng katawan niya, pero may parte ng isip niya ang nagpapabalisa sa kanya. Lalo pa nang mabuklat niya ang mga text ni Lara, panay ang paalala nito ng pag-iingat niya, lalo na siguro kung malalaman ang klase ng trabahong pinasok niya. Hindi niya pa rin binibitawan ang trabaho sa talyer. Nagpaalam siya na baka 3 beses na lang siyang makapapasok. Wala namang problema kay Ka Elias. Ilang linggo na ang lumipas, siguro nga ay eto talaga ang mundo niya. Halos 1 buwan na din at ilang transaksyon na rin ang nagawa nila. Unti-unti na ulit niyang nakakasanayan at maging ang paglilihim nito kay Lara ay hindi na gaanong isipin sa kanya, lalo at kita niya ang madaling asenso sa trabahong ganito. Hindi lang kagaya ng dati ngayon ay nakakaisip na siyang mag-ipon at magplano sa buhay. Si Lara ang sentro ng lahat ng iyon. Paano kaya kung kumalas ito sa kanya kung sakaling ikagalit kapag natuklasan ang iligal niyang trabaho? Ano tol, may pangmansyon ka na mamaya, biro sa kanya ni Bistik. Aminado talaga siyang mabilis ang pera sa iligal na trabaho, lalo at sa droga. Hindi pa rin siya nakakalimot magdala ng pagkain sa mga kasamahan niya sa plaza. Maging kaunting halaga ay nakapag-aabot na siya kay Nanay Marta. Pero hindi kagaya ng dati ay halos barya lang ngayon ang kinita niya. Ang dati ay halos walang matira sa kita kapag bumili pa siya para sa mga ito. Muntik na tayo kagabi, naiilang niyang sagot kay Bistik. Wala yun, mabibilis ang mga informant ni Master. Sana nga tol kung nagkataon na sabotahe tayo. Ang tinutukoy niya ay ang hindi natuloy na transaksyon kagabi. Mabuti na lang at ayos ang diskarte ni Master Boak. Magpapalamig muna raw sila, mahirap na. Mula sa likod ay niyakap niya si Lara. Hindi nito nakita ang paglapit niya. Dito sa plaza nila napagkasundo ang magkikita. Dito ito nagpahatid kay Manong Pidring. Matapos dalawin si Nanay Marta ay sumakay sila ng taxi ng nobya. Halos kilabutan siya. Noong church visit ang unang gustong gawin ni Lara. Sinabi nito sa driver ang patungo ng Quiapo. Sabado ngayon at hindi kasing dami ng linggo ang tao. Alam niyang alam nito na huminto na siya sa pagsimba. Matagal na, kaya malamang dito ginistong pumunta. Hindi na siya kumibo noong pumasok sila ng simbahan. Sa gilid ng kanyang mga mata ay kita niya ang taimtim nitong pagdarasal. Pagkalabas nila ng simbahan ay napahinga siya ng malalim. Magkahawa kamay silang pumara ng taxi. Nagugutom ka na? Kain muna tayo. Saan mo gusto? Tanong niya sa nobya habang nilalaro ang kamay nito. Sa turo-turo na lang na paborito mo. Napatawa siya rito. Paniguradong budget na naman niya ang iniisip nito. Wala namang alam ang nobya na hindi niya problema ang usaping pera sa kita niya ngayon. Ayaw ko na muna doon. Gusto ko doon naman sa kinakainan niyo. Bulong niya rito. Napatingala ito sa kanya. Bakit? Baka wala akong pambayad.
Huwag mong alalahanin yun, may budget ako ngayon, nakagising niyang saad dito. Sige, sabi mo malambing nitong saad. Napagkasunduan nilang dumiretso ng mall. Naglalakad sila sa loob ng mall nang higitin siya ng nobya sa isang laruan. Akala ko ba gutom ka na? Hindi pa naman gaano, try lang natin ng ilang games. Natutuwa siyang tingnan ito, parang batang pinakawalan sa playground. Ilang sandali pa ay busy na silang magpadamihan ng napatumba sa inaasinta nilang patamaan. Ang galing mo malimit ka ba rito? Kapag kasama ko si Blessy, lagi kaming dumaraan. Nakangiti nitong sagot. Ilang laro pa at nagyakag na itong kumain. Nakaramdam na rin yata ng gutom. Sa isang kilalang food chain siya hinihigit ng nobya. Ang haba ng pila at ang dami ng tao, lipat na lang tayo. Yakag niya rito. Saan naman? Pili ka na lang kahit saan. Palibhasa ay weekend, may karamihan ang tao. Nakailang ikot pa sila bago nakahanap ng kakainan. Sa isang restaurant, natingin niya ay may mga kaya ang kumakain, doon sila pumasok. Alam niyang pangkaraniwan lang ito kay Lara, pero ngayon niya lang ito napasok. Nakaupo na sila sa may bandang tagiliran nang lumapit sa kanila ang waiter upang kunin ang order nila. Kung ano na lang ang sayo, mahal, ganun na din ang akin, bulong niya rito. Alam ko na ang magugustuhan mo, hindi iyong kagaya ng sa akin. Sige, basta ikaw na lang ang bahala, natatawa niyang saad. Habang kumakain ay nagbibiruan pa sila nang napaangat ang tingin nila sa lumapit na babae at bumati kay Lara. Namukhaan niya ito rin iyong bumati kay Blessy sa birthday party ni Lara. Bakas niya sa mukha ng nobya ang pagkagulat, sabay tayo at beso sa babae. Lara dear, magkikita kami ng mami mo bukas sa party ni Amelia, kasama ka ba? Baka hindi po tita, sila lang ni daddy. Well, for sure hindi ko rin mapapasama si Jason. Nagkakausap pa ba kayo? Same school na kayo next sem, excited na nga mag-transfer. Opo tita, nakakausap ko pa po siya minsan. Napabaling ang tingin ng babae sa kanya at kita niya ang biglang pagbabago ng mukha nito. Tita, si Brandon po, si tita Step, mami ni Jason. Pakilala nito sa kanila. Hinagod siya ng tingin ng babae at sarkastikong ngumiti. Buti na lang at tinawag na ito ng mga kasamahan nitong babae na mga mukhang mayaman din at sosyal. Bakas niya sa mukha ni Lara ang pagkabahala. Okay ka lang mahal, malambing niyang saad dito. Oo naman, ngiti nito, pero halatang pilit. Napapasulya pa rin sa table ng babaeng kausap kanina. Nag-aalala ka bang nakita tayo? Kasi siguradong sasabihin kila mami, tapos si Blessing alam na kasama ko. Hindi pa ako readyng humarap sa parents mo. Hindi pa sa ganitong wala akong kayang ipagmalaki, pero siguro mas magandang ihatid na lang kita at magpakilala sa kanila kaysa malaman nila sa iba. Huwag na muna mahal, hindi mo kilala si daddy. Bukod sa hindi pa ako pinapayagang mag-boyfriend, paniguradong hihigpitan nila ako. Hindi niya napilit pumayag ang nobya. Alam niyang nag-aalala pa rin ito. Sana naman ay hindi agad masamain ng parents nito kung malaman man. Isa pa ay wala namang konfirmasyon sa relasyon nila at nakita lang silang kumakain. Natutuwa siyang kinabukasan ay parang wala namang problema. Masayang kausap niya si Lara. Nagpaalam siya ritong hindi muna makakapunta sa school ng dalaga, kagaya ng mga nakagawi ang pagkikita bago ito umuwi ng bahay. Nagpatawag ng meeting si Master Boak, paniguradong tungkol sa bagong operasyon ang gagawin. Sa mga operasyon nila ay sa opisina lang ni Master Boak ang kanilang meeting, pero sa main daw sila ngayon, kung saan nandoon ang lahat ng matataas na kasapi ng organisasyon. Malayo at may pagkaliblib na lugar ang dinaanan ng sasakyan nilang van bago nila natanaw ang isang may kataasang bakod. Animo ay walang gumagamit at abandonadong lugar kung sa labas mo titingnan at pagbabasihan ang gate na mataas na parang sinauna ang style. Matindi ang seguridad ng lugar. Hindi pa nakakalapit sa gate ay may humarang na sa kanilang sasakyan at ininspeksyon kahit pa nga nakatimbre na ang sasakyan nila sa darating. Bago nakapasok ng gate na mataas ay ilang armadong kalalakihan pa ang nakita niya.
Bukod pa ang nagkalat ng makapasok ng gate. Ngayon lang niya narating ang lugar na ito. Tahimik lang din si Bistik. Sa tingin niya ay namamangha rin sa nakikita. Hindi tulad ng inaasahan niyang luma, ay makabago ang building sa loob. Maganda at modern ang itsura. May elevator pataas. Ilan din silang magkakasama. Lahat sila sa grupo. Ang alam niya ay nauna na si Master Boak dito. Kung sa kanilang grupo ito ang master nila, dito sa pinuntahan nila ay may mga master din kagaya nito, mga big boss ng sindikato. Nakita agad nila si Master Boak. Sa may malapit sa pwesto nito sila pumunta. Nasa 40s na ito, malaking lalaki, pero mabait ang itsura kung titingnan. Kung hindi niya kilala, ay aakalain mong matuwid at walang kinasasangkutang anomalya. Kung tutuusin ay sila lang ni Bistik ang first time na pumunta sa lugar na ito. May mga dinatnan na rin sila rito. Bukod sa kanilang grupo, ay 2 pang grupo ang bumubuo sa organisasyon ng sindikatong pinagtatrabahuhan. Magkakahiwalay sila ng operasyon, pero iisa ang pinakaitaas na nagpapatakbo. Ang rinig niya sa mga kagrupo ay maswerte nang kay Master Boak sila napagrupo. Kung tutuusin ay hindi ito mabagsik sa kanila. Maingat at may konsiderasyong magpatrabaho sa kanilang mga tauhan. Ang ibang grupo daw ay walang pakundangan, malimit masangkot sa barilan. Parang hindi mahalaga ang buhay sa walang ingat na pagpaplano at ilan na ang napatay sa mga miyembro. Napalingon sila sa ibang kasamahan sa paligid. Dumating ang isang grupo. Naramdaman niya ang biglang pagsiko sa kanya ni Bistik. Napalingon siya rito at nakitas niya ang gulat sa mga mata nito. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Halos hindi siya makapaniwala noong namukhaan ang nakita. Walang kurap siyang nakatingin sa lalaking nilapitan ni Master Boak, ang master ng kabilang grupo. Brandon, ang tatay ni Lara, bulong sa kanya ni Bistik.